Pagtuluyan po na hindi humarap si Sara Duterte sa impeachment ng Committee on Justice sa Kongreso, yan po ay ikasisira niya. Nakataya ang reputasyon dyan po sa isyong ito. Dahil ang proseso ng impeachment sa Kongreso talaga nagsisimula. Kung meron silang paniniwala na yan ay maling proseso, pero ang paniniwala ng Kongreso at maraming Pilipino, sa kanila dadaan talaga yan. Si Sara ay inaakusahan pa lang kaya binibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa Justice Committee. Kung hindi niya ito irerespeto, mayroong malaking epekto sa kanya yan. Abogado siya, pangalawang pangulo, at nagdeklara pa siya na gustong maging pangulo at kakandidato sa 2028. Paano siya pagkakatiwalaan at kikilalanin ng mga professional na mga Pilipino, ng mga butanteng Pilipino? Kung dito pa lang ho sa impeachment ay siya umiiwas na, ay wala naman pong ibang pwedeng tanungin at sumagot diyan sa betrayal of public trust kung hindi siya, hindi ang abogado. Ano ba ang ibig sabihin ng impeachment? Pagtatanggal, pag-aalis sa pwesto kapag wala ng tiwala at nasira ang tiwala ng taong bayan. Eh kung walang tiwala ang taong bayan tapos tatabok ang presidente, paano ka pagkakatiwalaan? So kung ipapakita ni Sara ang kanyang katapatan, kung meron man, tapang kung meron man, naharapin ang katotohanan at harapin ang rule of law, dapat dito niyang ipakita. Baka sakaling siya ay suportahan ng tao. Hindi naman pwede niya sabihin, ako ang masusunod kasi mataas ako sa survey. Ako ang masusunod kasi susunod na akong pangulo. Hindi kayo masusunod. Yung proseso niyo, hindi ko papansinin yan. Ako ang masusunod kasi nasa akin ang supporters ng tao. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Kung aasahan ni Sara ay ang kanyang mga supporters lang, hindi yan magiging pangulo. Hindi yan mananalo. Kasi wala na ang 32 million noong 2022. Social media lang sila malakas. Baka nga troll lang yan, kaya ganun. Kahit na anong rally nila, hindi sila nakakarami. So hindi yun pagbabasihan. At saka iba ang laban ng vice presidential candidate kaysa sa presidential. At dahil dito sa nangyayaring ito, patuloy na nakikilala at nagpapakilala si Sara Duterte kung ano ang kanyang pagkatao. Anong ugali niya at paano siya rumirespeto sa batas at sa mga Pilipino. Kaya nga reputasyon ay nakataya. Nasa kanya yan. Itong aking pagtalakay sa isyong ito, hindi po ito pagbatikos. Ito'y pagpapaliwanag. Kung maintindihan lang ni Sara Duterte at kanyang supporters, papabor pa ito sa kanya. Kasi pag hinarap niya ang rule of law, mas maraming maniniwala sa kanya. Pero pag kanyang tinalikuran at ginamit ang lahat ng technical na issue, lalong magagalit ang tao sa kanya. Huwag nating kalimutan, noong araw pa sinasabi ni Sara na kanyang haharapin ang hearing. Haharapin ang impeachment. Ano ba sinasabi niya? Bloodbath ba ang tawag niya? Talagang akala mo ay gagawin. Pagkatapos ngayon, kung ano ang tapang ng paliwanag na kanyang haharapin ang kaso, biglang yung kanyang mga abogado ay nagpunta ng Korte Suprema at humihingi ng tulong para ipatigil ang proseso sa Kongreso. Ay akala ko ba'y matapang na kanyang haharapin? Bakit yung kanyang mga abogado ay tumakbo ng Supreme Court at pinipigilan ng Committee on Justice? Nahingi ng temporary restraining order. Ano yun? Ang tapang sa pagsasalita, pero nung nangyayari na, biglang nagpunta ng Korte Suprema. Although karapatan niya yun. Kaya lang malayo doon sa kanyang sinasabi na kaya niyang harapin at haharapin niya ito. Tapos ngayon nagsisimula pa lang. Naghanap na ng kakampi. Korte Suprema. Tapos ang sasabihin pa sa interview sa media, wala akong alam dyan, hindi ako kinonsulta. O ano? Yan ba yung style na gustong maghawak ng makapangyarihang posisyon sa gobyerno ang Pangulo ng Bansa? Pagka under investigation, matapang. Pag gumalaw ang mga abogado na sa tingin niya kung ano man, sasabihin hindi niya alam, hindi siya nakonsulta. Ano yun? Sabog na leadership yan. Shotgun na leadership yan. Walang direksyong matino sa aking personal opinion. Delikadong delikado yan. Kung hindi magbabago at mananatiling ganyan,
Hindi yan pwedeng pagkatiwalaan ng matitinong Pilipino. Hindi pwede nating ipagtiwala sa kanya ang gobyerno at kabuhayan at buhay seguridad ng 115 milyong Pilipino sa ganyang klaseng gustong maging Pangulo ng bansa. Ang gustong maging Pangulo dapat mataas ang respeto sa batas at sa tao at sa proseso. Hindi pwedeng ang dating sila ang gustong masunod, hindi ang batas. Delikadong-delikado ang ating bayan sa ganyang klaseng mga galaw. Sana tanggapin nila itong constructive criticism, hindi ito personal. Kung hindi ito ay base sa kanyang sinasabi at ginagawa. Meron siyang 16 na abogado, inuulit ko. Haharapin daw niya ang lahat ng ito. Tapos ngayon nagsisimula na ayaw harapin. At tuturuan pa ang Kongresong, wala kayo, hindi yan ang tamang proseso. Sa Senado, haharapin ko yan, doon ang trial. Totoo doon ang trial. Pero bago dumating ang Article of Impeachment sa Senado, dadaan muna sa Kongreso. Dahil yan ang sinasabi ng saligang batas. Diba? So nakikita mo na ang style ng management, style ng leadership ni Sara Duterte. At maganda rin ito kanyang ginagawa ito, nagpapakilala siya. At ako'y naniniwala na kung ganyan ang style, hindi makakakuha yan ng sapat na suporta sa matitinong Pilipino. Not only Marcos loyalists, Marcos supporters, sa mga professional na Pilipinong botante at kabataang botante, nakakaintindi ng good governance, nakakaintindi ng demokrasya, nakakaintindi ng karapatang pantao. Hindi yan makukuha ni Sara. Ang kanya lang talaga yung solid na kanilang supporters, kakaunti na yun. Hindi ko alam kung bakit sila naging solid na supporters. Bulag at bingi na siguro sila doon sa style ng leadership ng Duterte. Kung nasanay sila sa style ni Duterte nung araw sa loob ng 6 na taon, yun ang gusto nila. O anong nangyari? Kalaboso, nakakulong. Yun ba ang gusto nyo? Matapang sa mahihirap? Pero sa totoong kalaban ng gobyerno, ma-international o local, hindi naman ipakita ni Duterte no. Ang China ang umaagaw sa Pilipinas, walang ginawa ang Duterte. Malalaking sindikato, mga malalaking korupsyon sa ating bansa ang naging problema nun. Hindi naman kinalaban ni Duterte. Pero ang maliliit, anong nangyari? Tumba rito, tumba ron. Human rights, tokhang, double barrel. O yun ba yun? Hindi na pwede yun. Maging aral yan sa Pilipino. Naging aral na actually. Hindi na mauulit yung ganun. Ang kailangan, may respeto sa tao. Ulitin ko, may respeto sa batas. May magandang buhay ang Pilipino pagka ganon. Huwag kayong magagalit. Real talk lang ito. Pero alam ko, yung mga buzzer nila, uusok na naman ang operation paninira nila. Please like and share.